Si Jining ay isang lalaking mababa lang ang kinikita at nagtatrabaho sa isang trabahong walang patutunguhan, at para lalong lumala ang lahat ay nakipaghiwalay pa sa kanya ang kanyang girlfriend sa pamamagitan ng tawag sa telepono. Pero tinanggap na ni Jining ang kanyang kapalaran bilang isang tunay na walang silbi at bilang kaunting konsuelo, binigyan siya ng kanyang manager ng maliit na dagdag sa petty cash at di maganda ang takbo ng buhay ni Jining pero nagpapatuloy pa rin siya. Habang pauwi galing trabaho ay nakatanggap si Jining ng tawag sa telepono at akala niya tumatawag ulit ang kanyang girlfriend, pero ang totoo ang tatay niya pala ang nasa kabila na linya at ang marinig ang boses ng kanyang ama ay nagbigay ulit ng kaunting pag-asa kay Jining. Pero sa mismong sandaling iyon isang lumang truck ang bigla na lang bumangga kay Jining, naiwan ang wala ng buhay niyang katawan sa kalsada habang ang kanyang kaluluwa ay umaakyat papuntang langit. Sa una ay tila nahulog si Jining sa isang kakaibang puting espasyo at pagkatapos ng tila napakahabang paglalakad, nakatagpo siya ng isang kakaibang espiritual na halimaw at lalong naging magulo ang mga nangyayari kay Jining, dahil ang halimaw ay ipinadala ng pinuno ng Kiwi Palace para salubungin ang bagong yumaong kaluluwa. Hirap si Jining intindihin ang lahat ng nangyayari sa kanya at sa kabutihang palad ay nakilala rin niya si Lord Quidge. Si Quidge ay isang pangit at matandang lalaki na namumuno sa kaharian ng buhay at kamatayan at ayon sa kanya, hindi pa dapat namatay si Jining at meron pa sana siyang 80 taon ng buhay. Dahil dito ay humihingi ng paumanhin si Quidge at gulat na gulat si Jining na ang pagkamatay niya ay isang pagkakamali lang, pero sa puntong ito ay wala na ring masyadong magagawa at sinabi ni Quidge na maaari niyang muling isilang si Jining bilang kahit sino man na gusto niya. Dahil sa dating buhay ni Jining na puro kabiguan at wala ni kaunting halaga at gusto naman niya ngayon na mapaligiran ng pera at mga babae, ipinakita ni Quidge ang tatlong pagpipilian at maging isang general ng militar na isang henyo at iskolar, o maging isang emperador. Kahit na mas maganda ang mga opsyon na ito kumpara sa kanyang nakaraang buhay at pakiramdam ni Jining ay hindi angkop sa kanya ang alinman dito. Ang totoo ay gusto lang ni Jining na maging isang tamad na taong may pribilehiyo na isang palamunin na ang ginagawa lang ay magbilang ng pera at babae araw-araw. Napagod na si Lord Quidge sa pakikitungo sa ganoong klaseng tao pero nahanap pa rin niya ang perpektong bagong buhay para kay Jining. Ang kailangan na lang gawin ni Jining ay inumin ang elixir ng paglimot at tumalon sa portal patungo sa kanyang bagong buhay. Ang babaeng naghain ng elixir ay eksaktong tipo ng babae na inaasam ni Jining sa kanyang bagong buhay kaso bigla siyang umiyak na parang bata, ayaw niyang kalimutan ang kanyang nakaraang buhay na may nararamdaman pa rin siya para sa kanyang ama at ina. Lalong lumala ang sitwasyon nang biglang umatake ang isang dragon sa sagradong bulwagan, napilitang lumaban si Jining para sa kanyang buhay habang ang misteryosong babae ay nakikipaglaban sa mabangis na halimaw. Nakalimutan na niya ang elixir at basta na lang tumalon sa portal. Naagapan ni na Lord Quidge at ng kanyang katulong ang mga dragon, pero may pangamba sila na magbabago na ng tuluyan ang tatlong kaharian dahil sa pagdating ni Jining, samantala sa kabilang panig ng portal ay isang perpektong mundo na may malaking kastilyo. Ang emperador ng lupain ay nakatanggap ng balitang isinilang na ang kanyang anak at ang sanggol na iyon ay si Jining mismo. Ito na ang buhay na matagal nang pinapangarap ni Jining at anak siya ng isang mayaman at makapangyarihang emperador, pwede na niyang landiin ang kahit sinong babae na gusto niya. Lumipas ang 15 taon mula nang muling isilang si Jining bilang anak ng emperador at isa na siyang matako at tamad na binatilyo na buong araw ay puro pagkain lang ang inaatupag, nag-aalala ang emperador Yi Chuan at ang Emperoress Zhu sa kanilang anak, gusto sana nila na ang nag-iisa nilang tagapagmana ay maging isang matapang na mandirigma. Pero lumaki si Jining na isang tamad at pasaway na bata at araw-araw ay umaalis siya sa palasyo at nagsisinungaling na nag-e-ensayo ng martial arts at sa totoo lang, nagpapahinga lang siya sa damuhan habang napapalibutan ng mga babaeng alalay. Akala ni Jining ay matalino siya sa panloloko sa kanyang mga magulang pero alam ng emperador ang totoo na inutil ang kanyang anak. Matagal nang pinuproblema ni Yi Chuan ang pagiging walang silbi ni Jining at maging ang kapatid ng emperador na si Jai ay ginagamit ang sitwasyon para impluwensyahan si Yi Chuan na isuko ang trono, dahil wala nang may tiwala sa kakayahan ni Jining na mamuno. Pero ayaw ni Yi Chuan na mabulok ang kanyang kaharian dahil lang sa kapabayaan ng kanyang anak kaya't napagpasyahan niyang ipadala ito sa isang malayong lugar. Tutol ang Emperoress sa desisyong ito pero masyado nang huli ang lahat at hindi na maibabalik ang dating Jining. Kaya habang nagpapalipas oras lang si Jining ay nilapitan siya ng kanyang mga magulang at nang makita niya sila,
Nagkunwari siyang nagsasanay gamit ang espada pero wala ni isa man ang naniniwala sa kanyang pagbabalat kayo. Ipinahayag ni Yichuan na ipapadala si Jining sa labas ng palasyo para galugarin ang mundo. Iiwan niya ang marangyang buhay na nakasanayan pero nakakatuwa rin para kay Jining ang ideyang iyon, subalit may isang kondisyon na kailangan niyang patayin ang isang alamat na halimaw upang patunayan sa kanyang ama na kaya niyang tumayo sa sarili niyang paa. Akala ni Jining ay protektado siya ng tinatawag na plot armor kaya agad niyang tinanggap ang hamon ng hindi nag-iisip. Dinala siya sa isang arena kung saan magpapasya ang kanyang kapalaran at nanunood sina Yichuan at Zhu na may halong kaba at naroon din si Jai, pero para lang mangasar at sirain ang mood ng lahat. Maingat na pumasok si Jining sa arena at nandidiri siya nang makita na ang alamat na halimaw ay isang dambuhalang ahas at sa unang pagsubok niya, halos hindi niya maiwasan ang mga atake ng halimaw. Sinubukan niyang saksakin ito pero palpak ang kanyang atake na nagsalita ng masakit si Jai sa emperador dahil wala talaga siyang tiwala sa kakayahan ni Jining. Pero si Yichuan na kahit papaano ay naniniwala pa rin na may pag-asa ang anak niyang tamad. Patuloy na nahihirapan si Jining habang papalapit ang ahas sa kanya at sa isang sandali, parang tiyak na talo na siya pero sa tulong ng kanyang plot armor at kapal ng mukha ay nabawi niya ang kanyang konsentrasyon. Sa puntong iyon ay binabato ng emperador ang isang mahiwagang espada kay Jining upang tuluyan ng tapusin ang laban, nang tumulo ang dugo ni Jining sa espada at bigla itong nagkulay berde at hawak ang bagong sandata, tinuhog ni Jining ang dambuhalang ahas at tuluyang napatay ito. Sa wakas ay napatunayan ni Jining na kahit isa siyang tamad ay kayang-kaya pa rin siyang dalhin ng swerte, pero kahit nanalo siya na hindi pa siya pwedeng magdiwang at nakatanggap ng balita si Yichuan na may dambuhalang demonyong ahas na umatake sa kalapit na nayon. May kasama itong hukbo at patungo na sa arena at nakapatay na ito ng maraming inosenteng tao. Ang ahas na napatay ni Jining ay anak pala ng demonyong ahas, at ngayon ay gustong bumawi. Pagdating ng demonyong ahas at agad nitong pinuntirya si Jining at walang paraan para talunin ito ni Jining, lalo na't muntik na nga siyang mamatay sa laban sa anak nito at sumigaw si Yichuan kay Jining na tumabi, pero kahit siya ay napalibutan na rin ng mga halimaw. Habang nilalabanan ni Yichuan, Zhu at Jai ang mga mas maliliit na demonyo at nagpasya si Jining na magpakabayani, gamit ang kung anong teknik na lang na sinubukan niyang atakihin ang demonyong ahas. Pero sa kalagitnaan ng atake ay naputol ang kanyang braso. Tumakbo siya para sa kanyang buhay habang hinahabol siya ng ahas. Sa kalagitnaan ng takbuhan ay nakita niya ang sarili niyang braso na lumilipad sa hangin at gamit ang kung anong klaseng mahika, naidikit ulit ni Jining ang braso niya sa katawan. Naagapan ni Yichuan si Jining bago siya tuluyang masunog ng buhay. Tuwang-tuwa si Zhu na buhay pa rin ang kanyang anak at pinuri pa siya sa ipinakita nitong tapang. Habang yakap-yakap ni Jining ang kanyang ina at doon ay nagdesisyon si Yichuan na siya na mismo ang papatay sa demonyong ahas, napagtanto ng demonyong ahas na nagkamali siya sa pag-atake sa kaharian kaya't nagpasya siyang umatras sa ngayon pero hindi sumuko si Yichuan. Gumamit siya ng pana at palaso para pabagsakin ang halimaw at nang hindi iyon gumana ay pinalipad niya ang sarili niyang mahiwagang ibon upang habulin ang ahas habang nasa himpapawid. Habang lumilipad ay pinakawalan ni Yichuan ang sunod-sunod na mga palaso sa demonyong ahas, ngunit tumakbo ito sa isang lawa upang makatakas. Habang abala si Yichuan sa pakikipaglaban sa demonyong ahas at sina Jining at ang kanyang ina ay sinusuri ang pinsalang dulot ng halimaw at ng hukbo nito, biglang umasta si Jining na parang matuwid at makatarungan na talagang naniwala siya na ang kanilang mga tao ang may kasalanan dahil pinatay nila ang anak ng demonyong ahas. Ang ganitong klaseng mahina at walang kwentang pag-iisip ang dahilan kung bakit walang may tiwala kay Jining bilang susunod na emperador. Pinagalitan siya ni Empress Zhu dahil sa kakaiba niyang pananaw at lalo na't nasa gitna sila ng isang baryo na puno ng bangkay at wasak na mga bahay. Matapos siyang pag-alitan ng husto ng kanyang ina na bumalik si Jining sa kanyang silid kaso doon niya natanggap ang masamang balita na si Cao Chen na isa sa mga babae sa kanyang harem ay aalis na. Nagpa siya ang ama ni Cao Chen na hindi naligtas ang angkan ng Hai at gusto nitong makasama ang kanyang anak. Lubhang ikinadurog ito ni Jining dahil kung mawawala si Cao Chen at magugunaw ang kanyang harem, kahit ayaw din umalis ni Cao Chen na wala siyang magawa at maingat na pinili ni Jining ang kanyang mga salita at pinayagang umalis si Cao Chen. Sinabi niya rito na balang araw ay babalik din ang lahat sa dati at maaari na siyang bumalik sa tungkulin niya sa pagpapaligaya kay Jining. Muli silang nagkita ng kanyang ama at ipinakita ni Yichuan ang isang mahiwagang agimat para kay Jining.
Kapag ginamit ito ay maaari nitong tawagin si Yichuan kung sakaling kailangan niya ng tulong. Isa rin itong tanda ng pahintulot ng emperador na hayaan si Jining na lumabas at tuklasin ang mundo, kahit hindi pa patay ang demonyong ahas at handa na si Yichuan na ipagsapalaran ito. Pero hindi naman iniintindi ni Jining ang dahilan na ang mahalaga sa kanya ay makaalis na siya sa lugar na kinaiinisan niya, habang abala si Jining sa pagdiriwang ng kanyang kalayaan, nakarating na sina Cao Chen at ang kanyang ama sa kanilang nayon. Malungkot pa rin si Cao Chen dahil sa pag-alis niya kay Jining ay pinayapa siya ng kanyang ama na magiging maayos din ang lahat, sa kasamaang palad ay bigla namang umatake ang demonyong ahas sa nayon ni Cao Chen. Wala namang kaalam-alam si Jining na sinalakay ng halimaw ang nayon ni Cao Chen at sa halip ay nagsimula siya ng isang batang paglalakbay kasama ang kanyang tiyo na si Bai at isa sa kanyang mga harem girls. Layunin nilang bumisita sa nayon ni Cao Chen upang makipagkita sa kanya at ginamit ito ni Jining bilang pagkakataon para maging masaya at maging parang bata. Nakakita siya ng pugad ng ibon na malapit ng malaglag at naisipan niyang iligtas ito at habang inaakyat niya ang puno para kunin ang pugad, nakarinig siya ng ingay sa di kalayuan na isang dambuhalang berdeng ahas ang lumabas mula sa mga dahon at halos ikakamatay sa takot ni Jining. Nahulog siya mula sa puno at narinig niya ang isang babaeng tumatawa sa likod nito. Inakala niyang pinagtatawanan siya ng babae kaya tinawag niya ito at kinumpronte sa masamang ugali at sinabihan ni Jining ang babae na mali ang pagtawa habang inaatake siya ng pangit na ahas. Ngunit lubhang na-offend ang babae dahil siya mismo ang ahas at lumabas na ang ahas ay may kakayahang magbagong anyo bilang tao na parang low-budget na bersyon ni Hatso at Miko. Nagsimula ang labanan sa gitna ng gubat sa pagitan ni Jining at ng Azure Snake. Samantala ay may dalawang kontrabidang lalaki na sinusundan ang kinaroroonan ng ahas, pero nagtaka sila kung bakit andoon si Jining at ang Azure Snake ay isang malakas na kalaban at nahirapan si Jining na makipagsabayan at habang pinapanood siya ng dalawang kontrabida, ipinakita ni Jining ang kanyang husay sa pakikipaglaban na sa totoo lang ay nakakabagot panoorin. Pero biglang bumabaligtad ang laban ng masaksak ni Azure Snake si Jining at mabali ang kanyang tadyang, kahit dapat ay hindi na siya makakagalaw ay nanatili siyang nakatayo at nagawa pang pagalingin ang sarili gamit ang kung anong mahika. Sa kabila ng paghilom ay hirap pa rin si Jining na umiwas sa susunod na atake, nagbalik sa anyong tao ang Azure Snake at nakipaglaban gamit ang espada at patuloy ang petty fight nila ni Jining, habang ang totoong mga kontrabida ay naghihintay ng tamang pagkakataon. Patuloy sa pagpapalit ng anyo ang Azure Snake kaya't hirap si Jining na makasabay na magkaibang bagay ang makikipaglaban sa babae at sa isang ahas, sinubukan niyang lumaban ng maayos pero palpak pa rin. Sa huli ay nalaglag si Jining sa isang patibong na inilagay ng mga lalaking nagtatago sa gubat at nadamay rin si Azure Snake sa patibong, nahihirapan si Jining na makaalpas mula sa kakaibang patibong at muntik na siyang mamatay. Isa sa mga kontrabida ang nagpakita ng tunay niyang anyo at naging isang dambuhalang halimaw na parang lobo. Saglit nitong pinigilan si Jining sa pagtakas at habang ang kasabwat naman nito ay ginamit ang lahat ng lakas upang panatilihing nakakulong ang Azure Snake, malinaw na ang tunay na pakay ng dalawang kalaban ay ang Azure Snake at bago tuluyang umalis ang mga ito sa lugar, nalaman ni Jining mula sa ahas na ang isa sa kanila ay kilala bilang Iron Wajen. Kahit na alanganin ang kalagayan ay nagkunwaring matapang si Jining at sumabak sa halimaw na lobo pero halos ikinamatay niya ito, pagkakita niya kung gaano kapanganib ang mga kalaban ay agad siyang tumakbo palayo na ipinakita niya ang kanyang tunay na kulay bilang duwag. Sa puntong ito ay kontrolado na ng mga kontrabida ang sitwasyon at nakakulong pa rin si Azure Snake kay Iron One, habang si Jining ay nanunood mula sa malayo at naisip ni Jining na ito ang tamang pagkakataon upang magnilay-nilay at pag-isipan ang kanyang kapangyarihan. Napansin niya ang mga lotus flower na sumasayaw sa hangin at dito siya na-inspire na itoon ang kanyang enerhiya upang matrigger ang isang espesyal na abilidad. Lumipas ang maghapon at nagdilim na ngunit nakakulong pa rin si Azure Snake kay Iron One. Gusto ng kontrabida na maging alagang halimaw ang ahas pero patuloy itong tumatanggi kaya't lalo lang lumalala ang pagdurusa nito, samantala ay natutunan na ni Jining ang isang bagong kakayahan na tinatawag na lotus flower. Ngayon ay kaya na niyang itoon ang kanyang enerhiya upang lumikha ng isang malakas na force field sa paligid niya, habang ginagamit din ang kapangyarihan ng tubig at apoy ay ginugol ni Jining ang buong gabi sa pagpapahusay ng abilidad na ito. Maging sina Uncle Bai at Kyu ay nagulat sa laki ng pag-unlad niya at tahimik silang nanunood habang papalapit ang isang lobo kay Jining na tila hindi nito namamalayan,
pero sa sandaling napadikit ang lobo sa force field na agad itong pinipiraso. Sa wakas ay natututo na si Jin-Ing na gamitin ang kanyang tagong kapangyarihan at patuloy na lumalakas ang force field, at nararamdaman na rin ni Ironwood dyan ang banta nito na sa halip na kunin agad ang Azure Snake at umalis, nagpasya si Ironwood dyan na iwan muna ang target niya at tuklasin ang pinagmumulan ng nakakabalisang enerhiya. Paglapit nila ni Ironwood dyan at ng kanyang kasamahan ay nagulat sila sa nakitang estado ni Jin-Ing. Hindi matanggap ni Jan na ang isang mayabang na binatilyo ay mas makapangyarihan pa kaysa sa ibang mangkukulam, kaya nagsimula siyang maghagis ng mga bagay kay Jin-Ing upang takutin ito. Sa una ay isang maliit na bato lang ang ibinabato ni Jan at gaya ng inaasahan, agad itong sinira ng force field pero nanatiling mayabang si Ironwood Jan at ngayon naman ay buong puno ang inihagis niya kay Jin-Ing, muli ay walang epekto at winarak lang ito ng force field. Sawang-sawa na si Jin-Ing sa kagaguhan ni Jan kaya't nagpas siyang i-level up ang kanyang lakas, sa wakas ang paulit-ulit na pang-aasar ni Ironwood Jan ay tuluyang nakatrigger sa galit ni Jin-Ing, desidido na siyang burahin ang sobrang kontrabidang kalaban. Sa puntong ito ay para na siyang kaloka na bersyon ng Avatar sa mababang budget, nagsimula nang ma-realize ni na Ironwood Jan at ng kanyang mga tauhan na mali ang taong kinalaban nila pero ayaw pa ring matuto ng mga kalaban. Sumugod ang tauhan ni Ironwood kay Jin-Ing gamit ang anyong halimaw, pero agad niyang napagtanto ang kanyang pagkakamali at ginamit ni Jin-Ing ang bagong natutunang kapangyarihan upang durugan ang halimaw nang walang kahit kunting awa. Tumayo pa siya ng matikas habang ang dugo ng kanyang kalaban ay parang ulan na bumabagsak sa paligid niya, unti-unti nang nagiging isang malamig at walang awang mamamatay tao si Jin-Ing na malayo na sa dati niyang nakakatawang pagkatao bilang bida. Nang makita ni Iron One kung gaano kadali na pinupulbos ni Jin-Ing ang kanyang kasamahan ay bigla siyang natakot para sa sarili niyang buhay, literal na lumuhad siya sa harap ni Jin-Ing at tinawag pa siyang matanda na para bang nirerespeto siya. Kahit si Jin-Ing ay naasiwa sa kahihiyang ginagawa ni Ironwood at sinabi niya rito na tigilan na ang pag-arte, wala siyang balak magpakita ng awa sa tao na hayagang iniwan ang sariling kasama para lang iligtas ang sarili at ginamit ni Jin-Ing ang kanyang kapangyarihan para palibutan ng enerhiya si Ironwood, at pagkatapos ay dinurog ito hanggang sa maging piraso. Tumayo si Jin-Ing gaya ng isang nag-iisang bayani at habang pinupuri siya ni Uncle Bai sa ginawa niya, kaso sa loob-loob ni Jin-Ing na pakiramdam niya ay siya ang kontrabida at tiniyak ni Uncle Bai na ang ginawa ni Jin-Ing ay bunga ng tiwala sa sarili. Kaya't marahil hindi ramdam ni Jin-Ing ang bigat ng kanyang mga desisyon dahil palagi siyang pinapalibutan ng mga taong nagbibigay ng suporta. Nagpasalamat ang babaeng Azure Snake kay Jin-Ing sa pagligtas sa kanya pero dahil isa siyang tipikal na tsundere at nakakainis ang paraan ng pasasalamat niya, ayaw niyang isipin ni Jin-Ing na isa na siyang bagong alipin sa kanyang harem at sa panahong to, karaniwan na raw na kapag may niligtas kang tao ay inaakala mong may utang na loob sila sa'yo habang buhay. Hindi rin nagpahuli si Jin-Ing at sinagot siya ng kapantay na inis na dahilan para tuluyan siyang mainis. Nangako si Azure Snake na hinding-hindi na niya muling makikita si Jin-Ing pero hindi rin nagtagal ang pangakong iyon at habang patungo sina Jin-Ing at ang kanyang grupo sa nayon ni Cao Chen, sumunod rin ang Azure Snake. Dahil iniligtas siya ni Jin-Ing, naramdaman ng babaeng ahas na may utang siya ng loob sa kanya kahit pa nagagalit pa rin siya sa kanya. Walang nakagulat sa pangyayaring ito na kailangan kasing mapanatili ang agenda ng harem. Nagpatuloy ang grupo papunta sa nayon pero laking gulat nila nang madatnan na nasusunog ang buong lugar, kaguluhan at pagkawasak ang bumabalot sa buong nayon ni Cao Chen at di nagtagal, isang madilim pang balita ang kanilang natuklasan na patay na si Cao Chen at napatay siya sa pag-atake ng demonyong ahas. Bigla namang naalala ni Jin-Ing kung paanong muntik na niyang patawarin ang demonyong ahas pero ngayon, personal na ang laban at naalala rin niya ang mga sinabi noon ng kanyang ina at tuluyan nang nawalan ng katinoan si Jin-Ing, sa hindi maipaliwanag na dahilan ay nagsimula siyang tumawa na parang baliw. Binuhat niya ang katawan ni Cao Chen at umaasang maililibing ito sa isang maayos na lugar, matapos ang maayos na libing at nagsimula na naman si Jin-Ing sa kanyang nakakabagot na pagmumuni-muni tungkol sa kahulugan ng buhay at kamatayan. Tinanong niya si Uncle Bai kung posible bang talunin niya ang demonyong ahas sa kasalukuyan niyang kalagayan. Hindi nagpaikot-ikot si Uncle Bai na diretsahan niyang sinabi kay Jin-Ing na masyado pa siyang mahina. Kakailanganin pa ni Jin-Ing ng 3 taong pagsasanay bago niya kayang talunin ang halimaw na responsable sa napakaraming kamatayan.
Masamang balita ito para kay Jin-ing dahil umaasa siyang may mas madaling paraan para makamit ang kapangyarihan at nang hindi kailangang pagsikapan, pero maaaring may solusyon si Azure Snake sa problema ni Jin-ing at alam niya ang tungkol sa isang lihim na lawa sa isang isla na tinatawag na Bright Heart. Sa islang ito ay may isang sikretong lagusan ng oras na sa hindi maipaliwanag na paraan ay makakapagbahagi ng kaalaman mula sa isang dakilang guro na kilala bilang Suihwa. Ang guro na ito ay nabuhay ng 1,000 taon at nagawang kontrolin ang kanyang isipan at espiritu na isang bagay na mukhang imposibleng makamit ni Jin-ing sa sarili niyang paraan. Ibinunyag ng Azure Snake na ang isla ay isang mapanganib na lugar at nawalan siya ng mga kasamahan nang subukan niyang marating ang lugar ng pamamahinga ni Suihwa. Gayunpaman ay puno ito ng mga hiwaga na maaaring makatulong kay Jin-ing upang matutong lumakas. Duda si Uncle Bai sa motibo ng Azure Snake na bakit niya gustong ipadala si Jin-ing sa isang mapanganib na lugar, pero sa kabila ng panganib ay tinanggap ni Jin-ing ang hamon at maaaring ito na lang ang natitirang pagkakataon niya para lumakas at matalo ang demonyong ahas. Sinabihan ni Jin-ing sina Uncle Bai at Kuei na bumalik na sa kanilang teritoryo. Balak niyang maglakbay mag-isa kasama si Azure Snake at wala nang nagawa sina Uncle Bai at Kyo kundi sumunod dahil si Jin-ing pa rin ang anak ng kanilang pinuno. Nagsimula na ang paglalakbay papunta sa Bright Heart Island at sa kabuuan ay hindi naman ganoon kahirap ang daan, walang nakaengkwentrong kaaway si Jin-ing at Azure Snake at hindi rin sila nagtalo sa buong biyahe at pagsapit nila sa pasukan, kinailangang magpaalam ng babaeng ahas dahil isa lang ang maaaring pumasok sa loob. Kahit nag-iisa ay hindi naman nahirapan si Jin-ing na maayos ang paglalakbay niya sa loob ng kuweba sa isla, pero ang maayos na paglalakbay ay biglang naging bangungot nang makatagpo siya ng isang misteryosong marka, nakasaad dito na sino mang gustong magpatuloy ay kailangang makapasa sa 3 pagsubok. Pagkabasa ni Jin-ing sa mensahe at biglang bumagsak mula sa kisame ang mga gintong tipak na dahan-dahan na naging mga gintong sundalo. Mukhang ang unang pagsubok ay ang makipaglaban sa isang hukbo ng makalangit na gintong sundalo, hindi ito ang inaasahan ni Jin-ing. Kahit pa napatay niya ang isang alamat na halimaw ilang araw lang ang nakalipas ay hindi pa rin sigurado kung kakayanin ba niya ang isang maliit na hukbo ng mga sundalo. Nagduda si Jin-ing sa sarili at sa loob ng eksaktong 1 segundo bago niya tuluyang winasak ang mga gintong sundalo, inatake niya ang mga ito na para bang ilang taon na siyang nagsasanay sa martial arts. Pero patuloy na nabubuhay muli ang mga gintong sundalo kahit ilang beses niya itong putulin, dahil dito ay naging nakakainis ang laban at sinubukan niyang gamitin ang kanyang espesyal na kakayahan para durugan silang lahat ng sabay-sabay, pero hindi pa rin ito umubra. Pinilit ni Jin-ing na pag-isipan ng mas matagal at napagtanto niyang gumagalaw ang mga sundalo na parang isang unit lang, ibig sabihin ay habang patuloy niyang inaatake ang mga ito ay unti-unting hihina ang kanilang enerhiya at mapagod din sila kalaunan. Ang plano ay parang nakakatawa pero sumugod si Jin-ing nang hindi na nagdalawang isip, samantala sa kaharian ay nakatanggap na ng balita si Yichuan na nagising na ang espesyal na kapangyarihan ni Jin-ing. Magandang balita ito para sa emperador at emperadress dahil ibig sabihin ay hindi na palaganap na walang kwenta ang kanilang anak. Subalit ay agad ding nabawasan ang tuwa nila nang sabihin ni Bai kay Yichuan na si Jin-ing ay nagtungo sa Bright Heart Island. Habang matagumpay na pinipigilan ni Jin-ing ang patuloy na pagkabuhay muli ng mga gintong sundalo, lalong nag-aalala ang kanyang ama tungkol sa kung anong klaseng tao ang magiging anak niya. Hindi pa handa si Jin-ing sa isip at damdamin para sa mas malalaking responsibilidad at matapos mapuksa ang mga gintong sundalo, nagpahinga muna si Jin-ing at talagang mahilig siyang magmeditasyon pero pagdilat niya, isang kakaibang halimaw na gorilya ang nakatayo sa harapan niya. Ayon sa lahat ang gorilyang ito ang siyang namamahala sa ikatlong pagsubok sa isla pero imbes na mawindang, binaliwala lang ni Jin-ing ang presensya ng gorilya at nagtanong pa kung ano nangyari sa ikalawang pagsubok. Ang totoo ang tagabantay ng ikalawang pagsubok ay nagpatiwakal na raw sa sobrang pagkabagot sa isla, dahil dito ay otomatik na nalaktawan ni Jin-ing ang ikalawang pagsubok at diretsyong dumaan sa huling hamon. Ang gusto ng gorilya ay suntukin siya ni Jin-ing ng buong lakas at ginawa naman ito ng binata, pero sobrang hina ng suntok kaya't napaiyak na lang ang halimaw at ang presensya pa lang ni Jin-ing ay sapat na para ang isang alamat na halimaw ay mag-isip na ring magpakamatay. Gusto na talagang tapusin ng gorilya ang lahat dahil kung hindi ay habang buhay siyang makikipaghamon kay Jin-ing, dahil ang tanging layunin lang naman ay masaktan siya at ginamit ni Jin-ing ang sariling kuko ng gorilya para magasgasan ito. Ito na yata ang pinakaduwag at pinakatamad na paraan ng tagumpay sa buong buhay ni Jin-ing.
Noong una ay ayaw tanggapin ng Gorilla ang ganitong klaseng panalo, pero dahil sobrang inis niya kay Jining at binitiwan na lang niya ang kanyang ego para manatili ang katinoan, sa wakas ay nakapasa na si Jining sa 3 pagsubok na kahit pa hindi ito ayon sa inaasahan. Pumasok na si Jining sa mas malalim na bahagi ng kuweba ng isla at matagal siyang naglakad hanggang sa marating niya ang isang silid na puno ng potensyal. Ang lugar ay may lilang liwanag at naglalakihang barya at hindi natakot si Jining na sa halip. Inakala pa niyang perpekto ito para sa kanyang nakababagot na pagmumuni-muni. Ngunit nabasag ang kanyang kalahating buong training nang biglang lumitaw ang isang dambuhalang espirito sa loob ng silid. Ang espirito ay may anyong baka at sobrang nakakatakot ang itsura at akala ni Jining ay papagalitin siya dahil hindi niya maayos na pinapasa ang 3 pagsubok, pero kalmado lang ang espirito. Tiniyak ng baka espirito kay Jining na kahit ang paggamit ng katalinuhan ay tanggap na paraan sa pagpasa ng mga hamon, at ngayon na narating na ni Jining ang sagradong silid at itinuturing na siyang master ng lugar na iyon, gulat na gulat si Jining dahil ni minsan sa buhay niya ay wala pa siyang naging pamagat na ganito kalaki ang halaga. Dahil isa na siyang master ng lugar at karapatan na rin niyang makuha ang ilan sa mga kayamanang itinatago sa silid, ibinigay sa kanya ng Ox Spirit ang isang agimat na tinatawag na Amulet of Faith at para kay Jining ay parang walang kwenta ang bagay na iyon pero ang totoo, pinapayagan siya ng agimat na bumalik sa lilang silid kahit kailan niya gusto at makapasok sa ibang lugar kung saan nakatago ang espesyal na kayamanan. Hindi natuwa si Jining sa gantimpala at humirit pa siya ng dagdag at isang himala na lang na hindi siya pinaalis ng espiritu sa sobrang kapal ng mukha. Pero para mapaluguran pa rin siya at nagbigay ang Ox Spirit ng isang mahalagang payo. May isang espesyal na teknik sa espada na tinatawag na Lesser Thousand Sword Formation, naniniwala ang Ox Spirit na sapat na ang lakas ng isip ni Jining upang matutunan ang abilidad na ito, kapag natutunan ito ay magagawa ni Jining na lumikha ng napakaraming espada sabay-sabay kapag inaatake ang kalaban. Pero syempre si Jining ay walang pasensya at gusto niyang matutunan ito agad-agad at sinabihan siya ng espiritu na kailangan muna niyang obserbahan at pag-aralan ang ilang simbolo bago niya ito matutunan. Kapag handa na talaga siya kusa nang lumitaw sa harap niya ang mga simbolo na ito at ang magiging senyales ng kanyang tunay na paggising, samantala sa pangunahing kaharian at tinipon ni Yichuan ang lahat ng kanyang mga tao upang ipaalam sa kanila ang pag-unlad ni Jining. Dahil ngayon ay desidido ng patayin ni Jining ang demonyong ahas at inaasahan din na susuporta ang mga tao sa kanyang laban, gustong-gusto ni Yichuan na tanggapin at suportahan si Jining ng lahat at kahit pa wala pang dahilan para pagkatiwalaan siya. Pero syempre ay hindi pinalampas ni Ji ang pagkakataon para magulo ang sitwasyon at wala siyang tigil sa pagbanggit ng mga bagay na wala namang koneksyon. Mukhang may matinding galit si Ji kay Jining at kay Yichuan at binanggit pa niya ang panahong muntik na silang makikipaglaban sa isang kalaban na angkan, na tinatawag na Zilong Mountain Clan. Noon daw ay muntik nang sumiklab ang isang matinding digmaan sa pagitan ng dalawang kampo, ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan na isinama ni Yichuan ang kanyang buntis na asawa sa labanan, at dahil ayaw niyang ipagsapalaran ang buhay ng magiging anak nila na pagdesisyonan niyang huwag na lang ituloy ang pakikipaglaban sa Zilong Clan. Gusto ni Ji na tumayo si Yichuan at ipaglaban ang kanyang mga tao sa halip na sumunod sa gusto ng mga kalaban na nasa bundok, dahil dito ay napilitan si Yichuan na lumipat sa isang mas maliit na teritoryo at habang buhay nang tiningnan si Jining bilang dahilan kung bakit napapahiya ng husto si Yichuan. Ito rin ang dahilan kung bakit galit si Ji kay Jining na para sa kanya si Jining ang ugat ng lahat ng gulo at sa kabila nito ay lumaki lang ang bata bilang isang babero at tamad. Ngunit nagbago na ang sitwasyon na kung sakaling mapatay ni Jining ang demonyong ahas ay magiging simbolo ito ng lakas at kasaganahan ng angkan ng Hai. Maging ang Zilong Clan ay siguradong manginig at mag-uumpisang makialam, buong puso ang paniniwala ni Yichuan na si Jining ang magiging tagapagligtas ng kanilang bayan kaso hindi sang-ayon si Ji, sobrang emosyonal siya at umabot pa sa puntong napaiyak siya sa harap ni Yichuan. Ayaw na ni Ji na muling matalo ang kanilang mga tao lalo na kung ang kalaban ay ang Zilong Clan. Nang makita ni Yichuan kung gaano kaseryoso si Ji, hinikayat niya ang lahat na maghanda at humawak na ng armas para sa isang hindi na maiiwasan na digmaan. Ang hindi nila alam ay natutunan na ni Jining ang lihim na teknik sa espada at pabalik na siya, samantala ang pinuno ng Zilong Mountain Clan ay nakatanggap na ng balita mula kay Tong Yu na ang pinakamalakas sa kanilang hanay at siya rin ang matagal ng kasabwat ng angkan ng Ironwood, at ikinagulat niya ang balitang si Jining ang pumatay kay Ironwood dyan.
Hindi siya makapaniwalang isang hamak na binatilyo lang ang nakapabagsak kay Ironwood dyan na ibig sabihin, hindi na sikreto ang kapangyarihan ni Jinning at samantala ay binalaan na ng mga alagad ng demonyong ahas ang kanilang hari na paparating na si Jinning sa kanilang tirahan sa ilalim ng tubig. Pero bago pa makagalaw ang halimaw ay bigla na lang niyang nakita si Jinning na nagfa-form ng aura sa harap niya. Natutunan na ni Jinning ang mga tamang teknik para talunin ang demonyong ahas sa wakas. Ang dating binatang hindi man lang makabuhat ng espada ay ngayon ay handang makipaglaban. Hindi lang yun at marunong na rin siyang lumaban sa ilalim ng tubig at hatiin ang karagatan kung saan nakatago ang halimaw. Sa loob lang ng ilang minuto ay ginamit ni Jinning ang kanyang kapangyarihan para bitagin ang demonyong ahas. Nang maramdaman ng halimaw na matatalo na siya ay sinubukan niyang tumakas pabalik sa ilalim ng dagat. Pero ngayon ay isa ng ganap na tagapamahala ng mga elemento si Jinning at sinundan niya ang ahas sa ilalim ng tubig at ginamit ang kanyang bagong teknik sa espada upang saksakin ito. Nahati sa dalawa ang mukha ng demonyong ahas habang nangingisay ang katawan nito sa sakit. Tulad ng dati ay hindi man lang nakaramdam si Jinning ng awa sa brutal niyang pagpatay at sa kanyang paglalakbay para makamit ang kapangyarihan, tila unti-unti na ring nawawala ang kanyang emosyon. Pero sa puntong ito ay pareho na lang sa kanya ang pumatay ng tao o halimaw at sa palasyo, nakatanggap si Yichuan ng balita na may sakit ang kanyang asawa na humihina na ang katawan ni Zhu, at pakiramdam niya'y masyado nang pinipilit ni Yichuan si Jinning. Ibinunyag ni Zhu kay Yichuan ang tungkol sa isang lihim na selyo na maaaring makapagsalba sa kanilang bayan ang Dragon Seal of Celestial Chains, isa itong up na barrier pero sobrang limitasyon nito ay kailangan itong gamitin ng miyembro ng pamilya ni Zhu. Mas lalong naging dramatic ang lahat nang sabihing kailangan isakripisyo ni Zhu ang kanyang buhay para gumana ang selyo. Nang marinig ito ni hindi man lang nagpakita ng lungkot si Yichuan, ang gusto lang niya ay magsakripisyo ang kanyang asawa para sa selyong maaaring wala rin namang silbi. Umalis si Yichuan para magpahinga si Zhu pero nasalubong niya si Uncle Bai na galit matapos marinig ang lahat. Hindi siya makapaniwalang handa si Yichuan na isakripisyo ang sariling asawa para sa pansariling kapakinabangan. Tiniyak ni Yichuan kay Bai na hindi masasayang ang sakripisyo ni Zhu at madaling sabihin para sa isang taong hindi naman ang mamamatay. Matapos talunin ang demonyong ahas at pabalik na sa tahanan si Jinning at sa kanyang paglalakad pauwi, napansin niya ang isang gintong palaso na lumilipad sa ere, isang hudyat na tinawag na ang buong angkan ng Ji. Tinawag ni Yichuan ang kanyang matandang mga magulang na ngayon ay tinuturing ng espiritual na mga ninuno. Pagbalik ni Jinning ay natuwa siya nang makita ang kanyang mga lolo't lola matapos ang mahabang panahon. Ngayong naroon na ang lahat ng mahahalagang miyembro ng pamilya, maaari na silang mag-usap tungkol sa paparating na labanan at ang pangunahing problema ay ang banta ng Zilong clan na sakupin ang teritoryo ni Yichuan. Gusto ni Jinning malaman pa ang tungkol sa Zilong clan dahil tila may mahabang kasaysayan sa pagitan nila. Ipinaliwanag ni Yichuan na ang pinakamalakas sa Zilong clan ay si Tongyu na ang nag-iisang dahilan kung bakit unti-unting lumiit ang bilang ng High clan sa paglipas ng mga taon. Mayroon ding isang matandang lalaking kilala bilang Zuli na kayang dagdagan pa ang kapangyarihan ni Tongyu. Isa silang nakamamatay na tambalan at napakahirap harapin kaso si Zuli ay matagal nang nagpapakalayo at hindi na muling nakita sa loob ng maraming taon. Ibig sabihin sa ngayon ay tanging si Tongyu lamang ang tunay na banta. Para masiguro ang tagumpay ay may inihanda na si Yichuan na plano na sa tingin niya ay walang sablay. Ang engranding plano ni Yichuan ay maisahan ang Zilong clan upang pumasok sa kanilang teritoryo, kung saan magiging epektibo ang Celestial Dragon Seal para mabitag at pabagsakin ang mga kalaban. Para gumana ang planong ito ay kailangang may magtungo sa mismong teritoryo ng Zilong at hayagang mag-declare ng digmaan. Sa tingin ni Jinning at siya ang perpektong tao para sa misyon at kung ang deklarasyon ng digmaan ay manggagaling sa isang kasing inis niya, tiyak na hindi palalampasin ito ng Zilong clan. Sa simula ay nag-alangan ang lahat na payagan si Jinning na mag-isa, pero siya lang talaga ang may kakayahang asarin ng husto ang kalaban at samantala, nagkakaroon ng pagpupulong ang mga miyembro ng Zilong clan pero biglang dumating si Jinning. Tinukso niya si Shi at si Tongyu at ipinaalam na hinihintay na sila ng High clan at nagngingit-ngit si Tongyu sa hayagang panlalait ni Jinning, lalo na nang hinamon pa siya nito sa isang labanan at pagkaalis ni Jinning, agad na nagpatawag sina Shi at Tongyu ng isang eksperto sa Seal Arts at ito si Nong Shi daw. Dahil umaasa si Yichuan sa selyo upang manalo at gusto rin nilang gumamit ng kaparehong tactics,
At walang mas gagaling pa sa Seal Arts kundi si Nong Zhao na isang tapat na kaalyado ng Mountain Clan at sa malas para sa Zilong, nasalubong ni Jining si Nong Zhao sa kanyang pag-uwi. Nilinlang niya ang Master Sealer sa paniniwalang isa rin siyang kasapi ng Zilong Clan, sinabihan niya si Zhao na ipinagpaliban ang labanan hanggang sa susunod na buwan at muli na namang sinuwerte si Jining sa pamamagitan ng kanyang tuso na panlilinlang. Ang totoo ay magaling lang talaga siya sa pagsinungaling at sa pagbubuhat ng sarili niyang bangko. Pagdating ng mga miyembro ng Zilong Clan sa teritoryo ni Yichuan para sa pinal na labanan, mataas ang tensyon lalo na't hindi dumating si Zhao at ito ang kanilang inaasahang alas. Kahit na wala na ang kanilang lihim na sandata, determinado pa rin sina Shi at ang iba na ituloy ang plano. Samantala ay sinimulan na rin ni Yichuan ang kanyang plano at kinuha niya ang tulong ng kanyang asawa at ng mga espiritual na ninuno upang buhayin ang Dragon Seal. Sina Jining at Uncle Bai naman ang naatasang magbantay kina Shi at Tong Yu. Pagkapasok ng kalaban sa teritoryo ng High Clan ay sinalubong sila ng isang maze ng ulap. Isa lang itong pekeng selyo na ginawa ng lolo ni Jining para iligaw ang Zilong Clan. Iniutos ni Tong Yu sa mga bantay na sirain ang huwad na selyo. Pagkawala ng ulap ay nakita ni Tong Yu si Jining na muling nang bubukas, kaso bago pa siya makagalaw, pinapaandar ng lolo ni Jining ang isa pang selyo ng hamog at nabigla ang buong pangkat ni Shi at nawalan sila ng tanaw sa paligid. Bilang paghahanda ay nagpasya si Shi na sumulong mag-isa upang alamin ang hinaharap at habang mananatili si Tong Yu sa likuran, binigyan niya ito ng agimat para manatili ang komunikasyon sakaling may emerhensya. Sa hindi nila nalalaman at pinapaandar na ni Yichuan at ng kanyang grupo ang Dragon Seal, tinawag na ni Zhu ang Celestial Dragon at agad nitong hinarap si Shi at ang kanyang mga tauhan at sa loob ng ilang segundo, nasaksihan ni Shi kung paanong apat sa kanyang mga kasamahan ang agad na napatay. Napakadelikado ng Celestial Dragon at bilang bawi ay pinapaandar din ni Shi ang sarili niyang selyo at sinira ang agimat para ipabatid kay Tong Yu na oras na upang sumugod. Halatang pareho lang silang umaasa sa bahala na tactics at walang solid na plano at puro improvise. Ngayong nagsimula na ang tunay na labanan ay gusto na ring sumabak si Jining. Laking gulat niya nang makita na mismong ang kanyang ama ang kumokontrol sa Celestial Dragon mula sa loob. Naniniwala si Yichuan na handa na si Jining na taglayin ang mas malaking kapangyarihan. Ipinagkaloob ni Yichuan sa kanyang anak ang ilang makapangyarihang espada na parang nagbibigay ng baril sa isang siraulo. Tiningnan ni Jining ang mga bagong espada na may kasakiman at pananabik. Hindi na siya makapaghintay na gamitin ang mga ito upang matutunan ang pinakahuling anyo ng teknik sa espada. Samantala si Shi at ang iba pang miyembro ng angkan ay parang naipit na sa likod ng kalaban at kahit ginagamit niya ang kanyang selyo upang protektahan ang lahat, wala itong silbi kapag kalaban mo ang plot armor ng bida. Lumitaw si Jining mula sa malayo na parang isang nakakatakot na ulap at kasunod niya ang Celestial Dragon, isa itong bangungot para sa kahit sinong gusto at mamamatay na sana si Jining at maraming miyembro ng Zilong Clan ang nagtangkang lumaban pero wala ring nangyari. Ginagamit ni Jining ang simpleng patak ng ulan para pugutan ng ulo ang mga kalaban na parang baliw. Wala nang ibang opsyon ang Zilong Clan kundi gamitin ang buong lakas nila at sa puntong iyon, nagawa pa nilang itulak pa atras si Jining at masaktan siya ng husto pero ang batang ito ay may kakayahang magpagaling ng sarili. Bumangon agad si Jining na tila mas malakas pa kaysa sa dati at handa na para sa panibagong atake. Si Shi ay tuluyang nawalan ng kontrol at lumikha ng shield gamit ang selyo at sa loob ng selyong ito, dapat ay ligtas ang kanyang mga kasamahan pero hindi ito ang kaso ngayon. Wala nang ibang nananalo sa laban kundi si Jining at patuloy pa rin niyang ginagamit ang teknik sa espada upang paliparin ang libu-libong maliliit na talim. Tinutulungan siya ng Celestial Dragon na wasakin ang depensa ni Shi na hanggang tuluyang nagwala si Jining. Pinagpira-piraso niya sina Shi at ang kanyang hukbo gamit ang kanyang espada. Isa lang talagang baliw ang kayang magpakita ng ganitong karahasan na para bang wala lang habang nagpapanggap na mahina at inosente. Matapos patayin si Shi ay bigla na lang nagmeditasyon si Jining sa gitna ng nagaganap na labanan. Ginamit niya ito bilang estratehiya upang mas lalo pang humigop ng kapangyarihan. Sa puntong ito at si Jining na talaga ang kontrabida ng kwento at wala sa mga power-up niya ang mukhang pinaghirapan pero dramatic pa rin silang lahat. Ngayon ay mas matanda na ang itsura ni Jining at mas mahaba na rin ang kanyang buhok, mga palatandaan ng lumago niyang kapangyarihan. Samantala ay sinusubukan ni Yichuan at ng iba pa na pigilan si Tong Yu sa tuluyang pagwasak sa kanilang bayan, pero gaya ng inaasahan ay pumapalpak ang Celestial Dragon Seal.
Habang labis ang yabang ni Tong Yu ay nabigla siya sa bagong anyo ni Jin-ing, nakakahiya para sa kanya na mapahiya sa harap ng isang binatilyo kaya't ginamit ni Tong Yu ang kanyang kapangyarihan at nagbago rin ng anyo. Pero nakakainis panoorin ang kanilang laban dahil si Jin-ing ay literal at kailangan lang igalaw ang mga braso niya para pigilan si Tong Yu, dahil dito ay lalo pang uminit ang ulo ng mas malaking mandirigma at nagbitaw siya ng napakalakas na atake kay Jin-ing. Ang kanilang mga tira ay sobrang eksaherado at mukhang dramatic na kalokohan subalit halos wala namang epekto ang mga atake. Nagpatuloy ang labanan at nagawa ni Tong Yu na itulak si Jin-ing paatras, pero iyon lang ang tanging naabot ng dalawa sa loob ng ilang minuto. Samantala ay patuloy lang sa paglakas ang kapangyarihan ni Jin-ing at kahit si Tong Yu ay unti-unti nang nakakaramdam ng takot, ngayon ay hawak na ni Jin-ing si Tong Yu at pilit pumipiglas ang mas malaking lalaki habang nagsisimulang magsalita si Jin-ing nang wala namang kabuluhan na monologo. Nakawala si Tong Yu sa pagkakahawak at nagpapalaki pa ng katawan pero lalo lang nitong binigyan si Jin-ing ng mas malaking target para saktan. Sa wakas ay natapos na ang laban nang bigla na lang tamaan si Tong Yu ng isang malakas na atake mula kung saan, at pagkatapos ay tinataga ni Jin-ing ang kanyang ulo. Ngayong natalo na ni Jin-ing si Tong Yu ay itinuturing na siya bilang ikalimang master ng Bright Heart Island at sa madaling sabi, para na rin siyang si Sui Hua kahit hindi naman talaga siya gumawa ng kahit anong karapat-dapat para doon. Ngunit hindi pa natatapos ang laban at bumalik mula sa kanyang pag-iisa si matandang Zuli, at balak niyang ihulog ang isang dambuhalang selyo sa buong teritoryo ng Hai. Muling nagsama-sama si Yi Chuan at ang kanyang mga kaalyado upang pakakawalan ulit ang Celestial Dragon at sirain ang selyo bago nito tuluyang mapatay si Jin-ing. Dahil bagong-bago pa ang lakas na natanggap ni Jin-ing at wala pa siyang kontrol sa sarili niyang katawan, agad namang sinira ng puting dragon ni Zuli ang Celestial Dragon at si Jin-ing na walang magawa, ay napatitig na lang habang isa-isang pinapatay ang kanyang buong pamilya. Mula sa kanyang mga lolo't lola ay hanggang kina Yi Chuan at Zhu naubos silang lahat at ang sobrang dramatic na tagpo na ito ang nagsilbing wake-up call kay Jin-ing upang sa wakas ay kumilos. Biglang bumangon ang Bright Heart Island at nilamon ni Jin-ing at sa puntong iyon ay nakita niya ang anyo ng isang Diyos na celestial na inalok siyang maging alagad nito. Tinanggap ni Jin-ing ang alok at nakatanggap ng mas matinding kapangyarihan mula sa Diyos. Napili siya bilang sisidlan ng isang napakalaking enerhiya at ngayon ay maaari na niyang ituon ang lahat ng lakas niya laban kay Zuli. Unang tinarget ni Jin-ing ang puting dragon ni Zuli at agad niya itong pinuksa, pagkatapos buong lakas niyang isinugod ang sarili kay Zuli para tuluyang burahin ito at kahit na si Zuli ay hindi naman talaga ang pangunahing kontrabida at literal lang na bigla ang lumitaw, siya pa rin ang tinapos ni Jin-ing gamit ang pinakamatinding bogbog ng bida. Sa huli tanging sina Jin-ing at Uncle Bai na lang ang natirang buhay at malinaw na ito pa lang ang simula ng kwento ni Jin-ing bilang isang ganap na baliw.